Hello sa inyo mga kasari, magandang umaga po sa inyong lahat. So for today's video, ang araw po pala ngayon mga kasari is Tuesday, July 16, 2024. And ang upload po ng vlog na ito ay sa isang araw pa, sa Thursday. So tayo po ay mapa-price update sa meron kasi tayong delivery na dumating. So kumuha tayo ng kape, ng mga gamis, ketchup, asukal, mantika, itlog. So, eto guys, bad news dahil yung itlog po, parang pansin ko ngayong month of July, patuloy tumataas yung itlog. At hindi lang guys yung itlog, pati na rin yung ibang mga bilihin, mga gulay, kamatis, kalamansi, napakamahal po ngayon. Sabi nga nila, ang kamatis ngayon ay ginto. Talagang napakamahal po ng kamatis. So, ngayon mga kasari, dito sa ahente ng mantika, dito po ako kumuha ngayon ng panindang itlog. Pero ang kinuha ko lang po ay medium size dahil yun lang po ang available nila. Hindi daw sila nagtitinda ng XL kasi wala daw kumukuha sa kanila dito sa aming lugar. Tapos yung large, ubus na. So, no choice, medium ang aking kinuha. Bakit ako kumuha ng itlog dito sa ahente ko ng mantika? Kasi guys, yung paninda kong itlog dito ay 5 peraso na lang. Sayang naman kasi kung hindi ako bibili sa kanila tapos kapag naubos yung 5 perasong itlog ko, wala akong maibebenta sa maghahanap pa ng itlog. Kaya kumuha ko guys ng isang tray. So ang isang tray ng medium size na itlog dito sa ahente ko ng mantika is 225 na dating presyo lamang nung hindi pa patuloy na tumataas. Yung XL, yun yung presyo ngayon ng medium, yung pagkakakuha ko, 225. Ngayon kasi, 250 na daw ang XL na itlog. So, napaka-pricey na po mga kasari. Kung 10 pesos pa din ang ating bentahan, marahil 250 na rin yan dito sa kay kuya na kinukuhanan ko. Bukas pa kasi yung dating niya. So, 50 pesos na lang yung tutubuin po natin sa isang tray. Although, pwede pa naman siya, 'di ba, sa 50 pesos, pero parang medyo maliit-liit na kasi 'yun eh, 'di ba, mga kasari. Pero okay pa naman siya. Kaso, ang iisipin natin mga kasari, patuloy nga 'di ba yung pagtaas ng presyo ng itlog. Paano na lang kapag yun, nagtagal pa, 'di ba, weekly tumataas, kada deliver tumataas yung itlog. So, paano na lang kapag naging 270, 280, magkano na lang 'di ba yung tutubuin natin? Eh, hindi naman sanay yung customer natin na above 10 pesos yung ating itlog. Hindi pa ako guys nakakapagtinda ng itlog na above 10 pesos. Tingin ko wala nang bibili kung 11 pesos natin yung itlog. So, ang gagawin na lang nating technique is, ang kukunin natin is large or medium, tapos 10 pesos natin siya ititinda. Katulad nito guys, hindi naman masyadong nagkakalayo, pero bala ko siyang ibenta ng 9. Kasi medyo halata kasi eh. Tingnan nyo mga kasari, kukuha ko ng sample ng medium tsaka XL. So, ito yung difference mga kasari. Ito yung kinukuha ko dun sa ahente ko talaga ng itlog, yung naka-tricycle. XL ang size niya. Tapos, medium size yung kinuha ko naman ngayon sa ahente ko ng mantika. Meron din kasi silang panindang itlog. So, ayan po yung diferensya. 'Di ba mga kasari? Ang laki ng diferensya. So, hindi ko to pwedeng ibenta ng 10 kasi sobrang lugi naman si customer. Wag naman tayong gahaman sa customer. So, ibebenta ko to ng 9. May tutubuin ako na 45 pesos dito sa isang tray na XL. Medium na kinuha ko ngayon. So, ayan. Tapos ngayon mga kasari, kaya may balot yung kamay ko. Nagre-repack ako ng french fries. Ano yun? So, ayun guys, meron lang bumili. At yung total ng pinagbayaran ko sa ahente is 1,288 pesos. So, kumuha ko guys ng 2 balot ng yema. 50 pesos kada isang balot. 60 pieces yung laman. So, meron tayong 10, 20 pesos na tutubuin dito sa 2 balot. So, isa pa rin ang bentahan ko niyan guys.
Pati na rin sa mga gami. Kasi merong mga bumibili dito guys. Buti pa daw dito, piso yung mga gami. Kasi sa iba, 5, 4. So, okay pa rin naman mga kasari. Kahit tayo 10 piso lang yung tinutubo, at least mabilis nating napapaubos. Sobrang benta po ng gami dito. Kaya pansin nyo, weekly talaga ako kumukuha. Kapag ubos na yung ibang klase ng gami, kinukuha ko na agad siya kay ahente kapag available kasi hahanapin talaga siya ng mga customer ko. So, kumuha ko dito ng 4 na gami. Yung ubos na guys, ito yung ubos na dito. Pero napakadami kong klase ng gami dito guys. More than 10 na kinds of gummies. So, ayan, 50 pesos per tab, 60 pieces ang laman. So, meron tayong dito sa 4 na tab, may tubo tayo na 40 pesos. Hindi na rin masama. So, sa ahente, meron din guys. Pero bihira lang ako kumuha ng ganito. Kasi, piso lang talaga yung patong ko dito. 12 pesos yung puhunan. Medyo pricey dito sa kanila. Pero, no choice dahil wala na tayo nito. At mabenta din itong UFC ketchup na 100 grams. So, piso lang po talaga yung talagang tubo ko dito. Kasi 12 yung kanyang puhunan. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Nakalagay dito. Yan, 12 pesos. So, kumuha ko, pandagdag lang guys kasi ang dami ko pang asukal na wash. So, ito, tagwa 1/4, kumuha ko ng 2 kilo. Ayan, 2 kilo. So, ang puhunan, 75 pesos pa din per kilo. So, 24 pesos pa din yung bentahan ko kada 1/4. So, yung mantika mga kasari, ang kinuha ko is puno na labo. Ang puhunan pa rin sa kanila ay 300 pesos kada isang dosena. So, ang bentahan ko po ay 30. 25 pesos yung puhunan niya kada isang bottle. So, meron lang tayong 5 pesos. Ngayon guys, punta na tayo sa likod kasi medyo busy ang ate nyo. Kakatapos ko lang din mag-repack ng bigas. At naibalik ko na dito yung kiluhan. Ang sinunod ko naman, nakikilo naman ako guys ng french fries. Yung tagto 20 pesos natin na french fries. So, eto guys, yung nirepack ko na bigas. Kasi kagabi guys, ubos na talaga yung bigas. Eh, biglang bumuhos yung ulan. Kaya hindi kami nakapunta kay Daddy para mamili ng bigas. So, eto yung bigas guys. Tapos na tayo magkilo. Ma, eto yung bigas mo! Bumili si mother guys ng 3 kilong bigas. So, hindi ko na siya kinilo-kilo ng ano. Nilagay ko na lang sa isang plastic itong 3 kilo. Ito, baka mabutas. May bibiling ka pa. So, eto guys, sa likod yung aking nire-repack. Eto. Ayan. Yan guys. Nagre-repack ako ng french fries. 2 balot pa lang yung aking nare-repack. So, ganyan guys ang aking araw. Tinatapos ko muna bago ako mag-cellphone, tinatapos ko muna yung mga gawain ko. Para wala na tayong gagawin, 'di ba? So, tapos na tayo mga kasaring magbenta kay mother. Yun yung nanay ko. At kung ano-ano pa yung sinasabi niya kanina. So, magpunta na tayo guys dito sa likuran. Ano yan? O, di tapusin nyo na rin. Kaping pula. So, kaping pula pa pala. Ayan. Tinatanong ko kanina kung ano pa. Hindi ko inisip ka pa eh. Alam mo.
So, ayan. Tapos na siguro talaga si mother bumili. So, labis yung bayad niya. Ganon guys ang gagawin natin, mga tindera. Kapag labis yung bayad ng ating mga customer, ay ibabalik po natin dahil yung mga labis na yon hindi po natin ikakayaman yun at baka makarma pa tayo kapag hindi natin binalik yung kanilang pera kapag labis. So, magre-repack na ako guys ng french fries dahil lusaw na, natanggal na yung pagka-frozen. And ayun, yun yung mga gawain ko guys kapag ganitong normal days. Siyempre, tinatapos ko muna lahat yan. Yun yung magandang gawin natin para tsaka sa maghapon, habang nagbabantay, dun tayo mag-cellphone. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!